10 taon pa lang siya, pero natutunan na niyang mabuhay sa gitna ng takot. Maisip mo ba? Isang bata na mula pagkabata ay nabubuhay sa gitna ng galit. Pati ang kalungkutan ay palihim niyang tinatago. Maingat siyang nabubuhay, ngunit lagi siyang sugatan. Ang suntok ng pinsan kong lalaki, ang malamig na titig ng tiyahin ko, ang biglaang pagkamatay ng aking kaisa-isang matalik na kaibigan. 10 taong gulang pa lang ako, ngunit tinuring akong isang halimaw para makuha ang kaunting mana ko. Ipinadala ako ng tiyahin ko sa isang malayo at malupit na paaralang pampaaralan. Lahat ay nagsasabi, dapat niyang matutunan, matutong tumahimik. Itinaas niya ang kanyang ulo. Si Tio Reed ay nasa langit na, ang mga magulang ko rin. Alam nilang kinasusuklaman mo ako at gusto mong mamatay ako. Nakikita nila yon. Nakikita nila ang lahat ng iyong ginagawa. Hahatulan ka rin sa huli. Ginang Reed. Lumayas ka. Matapang siyang sumalungat sa kanyang masamang tiyahin, at ginantihan ng karahasan ng kanyang malupit na pinsan. Matapang niyang tinanggihan ng isang mura at walang halagang pag-ibig. Akala mo ba'y isang walang damdaming makina lang ako? Dahil ba mahirap lang ako? Akala mo dahil ba mahirap lang ako, at di kilala, pangit at maliit? Mayaman din ang kaluluwa ko, gaya mo. Kung biyayaan ako ng Diyos ng kaunting ganda at kayamanan, hihirapang iwanan mo ako, tulad ng hirap kong iwanan ka ngayon. Hindi ako nagsasalita sa iyo ngayon bilang isang nilalang na may laman at dugo, kundi ang aking kaluluwa ay nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Para bang tayong dalawa ay dumaan sa libingan, pantay-pantay na nakatayo sa harapan ng Diyos. Dapat lang naman. Ako ay isang malayang tao na may sariling kalooban. Iiwanan na kita ngayon. Siya si Jane Eyre, isang babaeng may mababang pinagmulan ngunit tumangging magpasuko. Nagpakatatag siya sa gitna ng matinding pagdurusa. Unti-unti niyang tinanggal ang mga gapos sa pamamagitan ng kanyang dignidad. Napanalunan niya ang pag-ibig at kalayaan gamit ang kanyang kaluluwa. Ang pelikulang ito ay adaptasyon ng immortal na akda ni Charlotte Bronte. Ito ay isang naunang hakbang sa paggising ng mga kababaihan, at isang alay din sa bawat isa, na kaluluwang ayaw yumuko. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa obra maestrang ito. Gusto niya lang maghanap ng isang sulok na walang tao. Tahimik na mabasa ang librong iyon. Ngunit hindi siya pinatawad ng tadhana. Ang kanyang katahimikan ay biglang sinira ng kanyang pinsang si John. Nandito ka pala. Akin ito. Ang libro kong magnanakaw. Aklat ito ni Bib. Tingnan mo siyang umatras, ngunit ang pinsan niya ay ngumiti ng may mapanuyang tagumpay. Sumunod ang isang mabigat na libro. Malakas na tumama sa kanyang noo. Umaagos ang dugo sa kanyang mapuputing pisngi. Ang matinding sakit ang gumising sa nag-aalab na galit sa kanyang puso. Sumigaw siya at sinugod si John. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makipagbuno rito. Ang mga hiyaw ay nagpaalarma sa mga katulong at yaya sa loob ng bahay. Nagmadali silang lumapit at inilayo siya sa gulo. Ngunit ang batang sanay na magbaluktot ng katotohanan ay nauna pang magsumbong. Sinaktan niya ako. Walang pasensya ang mga matatanda para makinig sa paliwanag ng isang ulila, kaya't ang parusa ay mabilis at walang awa na dumating. Ikinulong nila siya sa pulang bahay. Pakiusap. Huwag niyo po akong ikulong dyan, pinagmumultuhan. Pakiusap. Walang sumagot sa kanyang pagmamakaawa. Ang bahay na ito, pati na ang hangin ay puno pa ng amoy ng mga namatay. Mahina ang ilaw. Nakapalibot ang mga anino. Nanginig siya sa sulok. Ang malamig ng apuyan. Ngayon ay parang isang libingan na. Sa wakas, nabaliw na siya. Tumakbo ng mabilis patungo sa malamig na pintong iyon. Isang pagtama lang ay nawala na siya ng malay. Sa gabing iyon ay tuluyan na siyang itinapon sa impyerno. Ngunit sa gabing iyon din, nagsimula siyang matutong lumaban. Ang paglaban ni Jane. Sa wakas ay nagpasya na ang kanyang ina. Naipadala siya sa isang paaralang kawang gawa. Nang dumating si G. Brocklehurst para sa panayam. Isang kunwaring malungkot na buntong hininga ang tiyahin ko. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang pagsisinungaling. Walang emosyong tumango siya. Parang nasanay na sa ganitong mga konklusyon. Aalisin namin ang mga masasamang ugali sa puso ng walang utang na loob na batang ito. Pagkaalis ng lalaki, matatalim ang mga titig niya. Akala ng iba, mabait ka, pero sa totoo lang, masama ka. Walang puso. Si Tio Reed ay nasa langit na. Doon din ang mga magulang ko. Alam nilang kinasusuklaman mo ako at gusto mong mamatay ako. Pinagmamasdan ka nila.
Pinagmamasdan nila ang lahat ng ginagawa mo, at hahatulan ka nila balang araw, Ginang Reed. Umalis ka na. Di nagtagal, isang umaga ng taglamig. Sa wakas ay iniwan ni Gian ang mansyon na. May kayamanan sa labas, ngunit bilangguan sa loob. Puno ng pag-asa siyang dumating sa tinatawag nilang paaralan ng kawanggawa. Ngunit hindi kalayaan ng samalubong sa kanya, kundi sunod-sunod na sampal ng katotohanan. Habarin mo ang magaganda mong damit. Ito ang unang narinig niya pagdating niya. Ang tinatawag na kawanggawa ay isa lamang pagtataboy sa ibang anyo. Isang bahay ampunan na ang tawag ay edukasyon. Ngunit sa totoo lang ay nagpapabagsak ng loob. Hindi tinuturuan ng mga guro ang mga bata kung paano magmahal at magmahalan, kundi pinapalitan ng salita ng pamalo. Sanay na sa pagtuturo ng pagsunod sa pamamagitan ng sakit. Sa araw na iyon sa silid-aralan, isang batang babae, dahil lamang sa sandaling pagkawala ng pokus, ay binugbog ng husto. Si Gian, sa gilid, ay hindi kayang tiisin ang nakikita. Di sinasadyang nahulog ang kanyang notebook sa sahig. Hindi inaasahan ng mahinang tunog na iyon. Dahil dito, mas malaking unos ang kanyang naidulot. Nakilala siya ni Brocklehurst, ang batang babaeng tinagurian ng walang utang na loob at sinungaling. Inutusan niya si Jane na tumayo sa isang mataas na bangko at ipahiya sa harap ng buong paaralan. Mga bata, ipinagtatanggol ko kayo na lumayo sa kanya. Iwasan siya. Layuan siya simula ngayon. Huwag mong iabot sa kanya ang kamay ng pagkakaibigan, at huwag mo ring ibigay kay Jane ang iyong pagmamahal. Sa manloloko na ito, nakatayo si Jane na walang kibo, para bang napako sa haligi ng kahihiyan. Muli na namang gumuho ang kanyang mundo. Tumama sa buto ang lamig mula sa sahig. Sumisikat ang araw sa balikat ko, ngunit wala itong dalang kahit kaunting init. Hanggang sa paglubog ng araw, wala pa ring nangangahas lumapit sa kanya, maliban na lamang sa batang babaeng may gintong buhok na pinalo, nang walang nakakapansin. Marahan niyang inilagay ang isang tuyong tinapay sa tabi ng kamay nito. Iyan ang unang pagkakataon na nakaramdam si Gian ng kaunting init nang dumating siya sa robot. Mahina man, pero totoo. Liwanag na mahina ngunit totoo. Simula noon, naging magkaibigan na sila. Ang babaeng may gintong buhok ay si Helen. Isang malambing na liwanag sa pinakamalungkot at madilim na panahon ng buhay ni Gian. Parang isang sinag ng malambing na liwanag. Sinag ng araw sa kanyang mundo. Sinabi sa akin ng aking ama na napakaikli ng buhay. Hindi ito dapat ginugugol sa paghihiganti. Di tulad ng kay Jane na matalas ang dila at puno ng sama ng loob. Si Helen naman ay laging nagpapakita ng kahanga-hangang pagtitiis sa mga paghihirap na kanyang nararanasan. Para siyang isang puting bulaklak na tahimik na namumukadkad. Sa gitna ng nagyayelong hangin, payapang namumukadkad. Si Gian ay lubos na naaakit sa kanya. Para bang ang pinakamalamig na bahagi ng kanyang puso ay unti-unting natutunaw sa lamang nito. Ngunit ang tadhana ay hindi nahahabag sa ganitong kalambing na kaluluwa. Si Helen ay nagkaroon ng tuberculosis, na tinatawag noon na puting salot, noong ika-19 na siglo. Halos walang nakaliligtas dito. Kawawa siya, walang kasama. Natatakot ang iba na mahawa ng salot. Ngunit si Jane, sa malamig na gabing iyon, piniling makasama ang kaibigan sa pagtulog. Ang pagpanaw ni Helen, hindi lamang pagkawala ng isang maamong kaluluwa, kundi ang pinakamabigat na pamamaalam sa pagkabata ni Jane. Ngunit dahil din dito, noon ko lang naunawaan ang katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay ang tahimik at walang hinihinging pag-aalaga, at ang tunay na lakas ay ang pagpili pa ring maging mahinahon sa bingit ng kapahamakan sa mundong ito. At kapag ibinalik natin ang ating paningin sa katotohanan, ang Red House ngayon ay hindi pa tuluyang nawawala. Maaaring ito'y nakatago sa tahanan at paaralan, sa mga sulok na hindi nakikita. Ilang bata na ba ang katulad ni Jane, na lumaki sa kontrol, pagtanggi, at pananakit, na tinuruan na magpakabait, magpasalamat? Hinihingi natin sa mga babae na maging tahimik at masunurin. Ngunit hindi natin sila tinuturuan kung paano magsabi ng hindi. Pinupuri natin ang paghihirap, naghahanda ng daan para sa paglaki. Ngunit nakalimutan ng ilang paghihirap ay kayang sirain ang buhay ng isang bata. Ang tunay na edukasyon ay hindi ang pagsunod ng bata, kundi ang pagtuturo sa kanila kung paano maging sarili nila. Mula sa takot sa pulang silid, hanggang sa kahihiyang pagtayo sa bangko, at hanggang sa pagbabantay sa tabi ng higaan. Ang natapos ni Gian ay isang tahimik na paglago ng kaluluwa. Hindi na siya ang babaeng basta nalang sinasaktan ng tadhana, kundi isang
isang individual na nagtayo ng pananampalataya sa gitna ng hirap. Isang nakakaalam kung paano pumili para sa sarili. Si Gian sa yugtong ito ay hindi isang tagumpay. At hindi na rin biktima. Matapos ang 6 na taon ng pag-aaral, naging guro siya ng 2 taon. Unti-unting umusbong kay Gian ang isang pagnanais na lumabas at makita ang mundo. At sa gayon, napunta si Gian sa Thornfield Manor. At naging guro sa isang mayamang pamilya. Inilagay siya sa isang komportableng silid, na lagi namang may hamog sa labas ng bintana. Tahimik ang bakuran na parang isang larawan. Isang mabait na mayordoma. Nabawasan ang pagka-tense niya sa kanyang pagdating. Lahat ay mukhang bago at maayos. Kinabukasan, nakita niya ang kanyang estudyante. Isang 8 taong gulang na batang babaeng Pranses, si Adele. Masigla at matalino siya. Ang una niyang sinabi ay, "Nobody can speak to us except for Mr. Rochester." Walang sino man ang pwedeng makipag-usap sa amin maliban kay Mr. Rochester. Natigilan si Jane. Si Rochester ang may-ari ng mansyong ito. Ngunit hindi pa siya nagpapakita. Pero napunta na siya sa banal na birhen ngayon. Maliwanag, hindi siya ang ama ni Adele. Ngunit tila higit pa sa iyon ang relasyon nilang dalawa. Naguguluhan si Jane. Ngunit biglang nagsabi ang batang babae na gusto niyang kumanta para sa kanya. Ang seryosong kinanta niya ay isang awit tungkol sa pagtataksil at sama ng loob sa isang kasintahan. Maliwanag na hindi angkop sa edad ng bata. Ang ina pala ni Adele ay isang mang-aawit ng opera sa Pransya, na naging karelasyon ni Rochester. Nang maikli at pabigla-biglang panahon, nang masira ang kanilang relasyon, iniwan niya ang bata sa kanya. Hindi sigurado si Rochester kung anak nga ba niya si Adele. Ngunit pinili pa rin niyang alagaan. Simula noon, nagkaroon si Gian ng mas malambot na damdamin para sa batang babaeng iyon na iniwan. Isang mas malumanay na pag-aalaga. Hindi niya ito tinuruan ng mga palabas na magarbo, kundi tinuruan niya ito ng paunti-unti, ang pagbabasa, pagsusulat, pagpipinta, at pagbilang. At ang kanilang relasyon ay dahan-daang nagbago habang sila ay nagkakasama, hanggang sa isang araw. Bulong ni Adele kay Gian. Sabi ni Sophie, may isang babae raw dito. Napakaitim ng buhok, parang ebony. Maputi ang balat, parang buwan. Nakakadaan din daw siya sa pader. Sinasabi nila, bigla na lang siyang lalabas para sipsipin ang dugo mo. Pagkatapos marinig yon, mahina siyang natawa. Hindi niya ito pinaniwalaan. Ngunit higit pa sa mga kwentong ito, ang mas iniisip niya ay ang katahimikan sa likod ng mansyon. Ulap at ambon ang palaging naroroon dito. Lalo na sa gabi, tahimik na tahimik. Maging ang liwanag ng apoy ay tila malayo. Ang mansyong ito ay hindi parang tirahan. Para itong isang tahimik na kulungan. Sana'y maging matapang din ang mga babae sa buhay. Para silang mga lalaki. Hindi pa ako nakakapunta sa syudad. At hindi pa talaga ako nakakausap ng lalaki. Natatakot ako na ganito na lang ang buhay ko. Nakita ng kasambahay ang kalungkutan niya.